So, magandang hapon po muli sa ating lahat. Nandito po muli tayo sa ating Sunday edition ng live po natin. Dito po sa Rema Pills. Ayan, muli po, makakarinig po tayo ng mga testimonies ng mga kasamahan natin sa nagdaang camping natin. At alam niyo po na napakabuti ng Panginoon. Sa lumipas na camp, marami po tayong narinig na actually during ng camping natin, narinig natin yung mga testimonies patungkol sa mga last call, sa testimonies po ng mga tao na nailapit sa Panginoon. Amen? This time naman po, ang mapapakinggan natin mga testimonies is yung mga nanggaling naman sa camp. Alam ko this week, nagkwento sa atin yung mga pastor natin sa mga experiences nila. Actually, yung iba doon sa member nila na kwento at mga testimonies na nangyari at pagkilos ng Panginoon. Ngayon naman po, ang i-share ko po sa inyo bilang review ay hayaan nyo po na pagsaluhan natin at pakinggan yung mga pagkilos ng Panginoon sa mga kapatiran natin nitong nagdaang camping. Actually, ito po yung mga iba-iba, yung mga nasa online, yung iba nandun sa mismong face-to-face ng camp. At babasahin ko po sa inyo yung mga testimonies po nila. Amen po. So, may isa po tayong kasamahan na nasa online siya during ng camping. Ito po ang kanyang message na testimony niya. Sabi niya, Pastor, pwede din po bang magpa-pray kahit online po? Grabe po, hanggang dito ang lakas po ng anointing. At ang Lord po never nag-fail. Sabi niya na mangusap at iparamdam po yung presensya niya. So, ito pong kasamahan natin, nasa online lang po siya. Pero nandun po yung nasasabik din siya, nasabi niya, Pastor, pwede din bang magpa-pray? Kahit online lang po. Amen po. So, next naman po, testimonies from dun ulit sa kapatiran natin na nasa online naman ulit. Sabi niya, grabe, Pastor, sa sobrang lakas ng anointing, kahit si baby namin nagka-camp. Kahit si baby namin nagka-camp, sabi po dito. Ito po yung pinakamalakas at pinakamatagal na gumagalaw siya ng dire-diretso. Habang chinachat ko po itong message ko, tuloy-tuloy pa rin siya sa paggalaw na parang nagwo-worship din siya. So, ano ibig sabihin po nung gumagalaw yung baby? Ibig sabihin, nasa loob pa po ng tiyan. At during ng worship, ng service, alam niyo po, nararamdaman ng baby yung pagkilos ng Panginoon. At ang sabi po ng magulang niya, ito yung pinakamatagal na dire-diretso na gumagalaw siya sa tiyan. Alam niyo po, naranasan ko rin po yan nung during na nagbubuntis po ako kay Jedy. Naka-online lang po kami dahil medyo maselan yung pagbubuntis. Pero alam niyo po, habang worship, hindi man pwedeng tumalon. Pero mararamdaman ko yung baby sa loob ng tiyan ko, naglilikot-likot po siya. So, paglabas, ayun nga, malikot nga. Habang nag-worship, masigla po siya. Amen po. Isa pa po, nakasamahan natin na nasa online din, na nagpahatid po ng kanyang testimonies. Ayan, ang sabi po dito, Blessed morning po, Pastor and Tatay. Sobrang nakaka-bless po yung camp. Ang lakas po ng anointing, lalo na po kagabi, yung last night. Kahit sa online lang po, sobrang nararamdaman po namin yung anointing. Napakabuti po ng Diyos. Hindi po siya naging madamot na iparanas at iparamdam ang anointing niya kahit sa online po. Maraming salamat po. God bless you always. Tingnan niyo po yung mga kasamahan po natin na nagpapahatid po ng mga patotoo nila kung paano pong kumikilos ang Diyos. Off and on cam. Amen po. At isa pa po, ang sabi niya po dito, ito naman po ay kasama natin, nandun naman to sa camp. Sabi niya, good evening po, Pastor. Nakauwi na po kami
sobra po akong na-bless during services. Nung last night po, Pastor, naramdaman ko po ulit yung anointing nung unang camp ko. Parang ni-remind po ulit ako ng Lord na never at never po akong nag-iisa. At sobrang mahalaga po ako sa Kanya bilang tatay ko po. Wow! Sabi niya po dito, blessed na blessed po siya during mga services. Ayan, sabi niya po, na-remind po siya na naramdaman niya ulit yung unang camp. Kasi sino pa po ba dito nakakaalala nung mga naranasan natin o yung experience natin, yung feeling ng pakiramdam natin nung first na camping natin. Kasi kanya-kanya po tayo ng mga experiences, di ba po? So, may mga iba't iba tayong kwento. Pero ito po ang sabi niya, Pastor, sabi niya, naramdaman ko po ulit yung anointing nung unang camp ko. So, alam niya yung timpla, alam niya yung lasa nung una niyang na-encounter sa camping ang Panginoon. Amin po. Next naman po tayo, ayan. So, dito po sa live natin ngayon, tayo po ay nagre-review pa rin naman para tayong maalaala mo kaya, no? Hindi. Pinagsasaluhan natin yung mga testimonies at kabutihan ng pagkilos ng Panginoon sa bawat isa at maging sa mga kasamahan po natin. And sabi niya po, next na testimony naman, next na letter. Pang ilang letter na ba tayo? Sabi niya, good evening po, Pastor. Pang ilan na ba to? Pang-apat? I think pang-apat. Pang-lima po, pang-lima, tama. So, pang letter number 5 na po tayo. Sabi niya, good evening po, Pastor. Maraming salamat po ulit. Grabe po, naranasan ko nung last night. Kung paanong muling ipinaranas sa akin ang anointing ng Panginoon. Nirestore po ulit ako ni Lord. Salamat po and God bless po. Glory to God. And yung makikita niyo po yung similarity na nandun yung restoration ng Panginoon sa bawat pagkilos po niya. Amen po. So, isa naman pong kasamahan natin na nag-share din ng kanyang testimony. Sabi niya, nag-post siya nag-send siya ng isang video clip. Sabi niya, Pastor, yan po yung prophecy na binanggit nyo after ko po sabihin sa Lord na paano yan makasalanan ako. Marumi ako, paano po? Sabi niya, na feeling ko sa akin po dinirekta na sinasabi. So, habang nakikinig po siya, siguro nire-review niya yung mga videos, yung mga clip po ng camping natin. Nandun po yung napaalalahanan po dun sa prophecy. Kaya alam niyo po yung mga videos, yung mga shots po natin nung camp, nung mga live natin, pwede po nating balik-balikan at panoorin ulit, balikan ulit kung ano yung sinabi ng Panginoon this time. Pwede po. Nandyan lang po, available lang po yan. Kami nga po dito minsan, ginagawa po namin yan parang playlist. So, makikinig lang habang may ginagawa, tumutugtog yung sermon, yung worship, tuloy lang. So, next naman po, letter number, ano na tayo? 7? Sabi niya, sa testimony na to, nung kinausap niyo po ko, at nakaka-imagine po kayo ng malalim na sugat, totoo pong di pa ako nakaka-move on. Yung takot, panliliit sa sarili, nandun pa din po sa akin. Akala ko po matatakpan yun ng pagpapatuloy at pagbawi ko pa din. Nung sinabi niyo po na nakikita ng Lord yun at apektado siya, iyak po ako ng iyak kasi di ko po alam na nasasaktan ko po pala ang Lord dahil dun. Tingnan niyo po, ang ganda po ng testimony ng isa nating kapatiran na sabi niya, akala niya na parang naka-move on na siya dun sa mga takot. Pero alam niyo po, may mga naitatago pa pala. Kaya pala nung camp, meron sa ating sinasabi, personally, may iba't iba po tayong dealing sa atin ng Lord na wala tayong maitatago sa Panginoon. Amen po. At ito pong sabi niya dito, may malalim na sugat. So, personal na usapan nila yon, pero ang shinare niya po sa atin dito, sabi niya, totoo pong di pa ako nakaka-move on. Pakisabi mo nga sa katabi mo, kapatid, naka-move on ka na ba? At nandyan ang Panginoon para tulungan po tayong umabante. Amen po.
So, hoping at praying na itong kapatid natin ay tuluyan ng mag-heal sa kanyang pagsubok na pinagdaanan. Next naman, letter number 8. 8 na po, no? Pasensya na po kung mali na yata yung numbering. Pero ito pong testimony natin, number 8, sabi niya, Pastor, good morning po. Regarding po kay Kuya Blanc, nag-enjoy po siya sa camp. So, may nagkukwento po sa pamamagitan ni Kuya. Siguro ito po ay dinala sa camping. So, sabi niya, nag-enjoy po siya sa camp at kinausap siya ng Lord na iwanan na ang mga alalahanin nung nakaraan at mag-focus sa hinaharap. Masaya po siya at sobrang pasasalamat niya na nasama siya sa camp at laking pasasalamat niya sa Lord na natagpuan siya sa sitwasyon niya at ngayon gigising na siya ng umagang may saya. Amen? Naiyak daw siya kasi naramdaman niya na yung presence ng Diyos at halos matumba siya na hindi niya naramdaman noon sa church na pinupuntahan nila. Ang aliwalas na po ng mukha niya, hindi na katulad nung unang na-meet namin siya. Lahat ng pasasalamat po talaga at papuri po sa Panginoon. Praise God! Kasi ang sabi po dito, gigising na siya, sabi niya, ng umagang masaya. Wow, hindi pa yan nakakapagkape pero masaya na dahil sa presensya ng Panginoon. Amen po. Talagang masarap gumising ng masaya kapag mararamnasan natin ang presensya ng Panginoon. Amen? So next na testimonies natin, number 9. Sabi niya, Pastor, nung last night po, habang nagsasalita ka po sa harap, before po yung altar calling, meron po akong narinig na word na sabi, iingatan ko sila. Habang nag-worship po, napupuspos po ako sa likod. Nung nagtawag ka na po, hindi ko po alam na pupunta po ako sa harap. Kasi before po yung last night, sabi ko po sa Panginoon, kailangan ko ng anointing mo, Panginoon. At nung nandun na po ako sa harap, habang nagsasalita ka po at lumabas yung prophecy, feeling ko po ako lang yung kinakausap ng Diyos. Hindi ko po mapigilang umiyak at mapuspos po. Sabi ko po sa Panginoon na ito yung kailangan ko, yung presensya at anointing mo, Panginoon. Nakaka-bless po, Pastor, at thankful po ako kasi kahit na pang-unbeliever po yung kinausap at napuspos po ako ng anointing ng Diyos. Ito po yung mid-year camp na sobrang kinausap po ako ng Diyos at ang laki po ng impact sa akin personally na nagbigay sigla sa pagpapatuloy ko po sa paglilingkod, Pastor. Sa Diyos po ang lahat ng papuri. Amen. So talagang ang restoration, ang lakas po ay nagmumula sa Panginoon. Magkakaroon po tayo ng panibagong lakas tulad ng mga agila. Okay po. Next na story naman po. Pang 10. Sabi niya po, Pastor, good afternoon. Maraming salamat po. Grabe po naranasan ko po yung anointing ng Panginoon. Maraming salamat po sa pag-pray po sa akin. Umuwi po ako ng sobrang saya. At umuwi po ako ng sobrang saya at ang puso ko, sabi niya, marami din po akong natutunan. Maraming salamat po sa buhay mo na ginamit po ako ni Lord. God bless po. Alam mo, Pastor, sabi niya, pagpapatuloy po niya, siya pa rin po ito. Alam mo, Pastor, yung sinabi mo na may mga anak na hindi maayos ang relasyon sa kanilang tatay. Alam mo po, Pastor, naisip ko po agad si Papa. Kasi po, di po naging maayos ang relasyon ko po sa Papa ko. Dahil po sa galit ko po sa kanya, pero nung narinig ko po yan, ay, oo nga, si Papa ko, kailangan ko siyang patawadin. Kahit masakit yung ginawa niya sa akin, di ko alam, pero Pastor, umano po siya sa akin, kailangan din po palang magpatawad. Kahit masakit po yung ginawa niya sa akin, kailangan ko pa din po pala talaga siyang patawarin. Dahil sila din po ang dahilan kung bakit po ako nandito sa lupa. Promise ko po, Pastor, magwo-worker po ako sa bakasyon. Amen. Hihintayin po namin yan.
Ayan. So, isang testimony po ito ng ating kapatiran na natutunan niyang magpatawad. Specifically, ang sabi niya po dito sa kanyang papa na hindi naging maayos. Pero alam niyo po, inaayos ng Panginoon yung mga relasyon na hindi maayos. Amen? Next naman po na testimony natin, pang 11 na po. Pastor, magandang hapon po. Share ko lang po. Sa last night po ng camp, sobrang lakas po talaga ng anointing. Sa worship po, 2 mensahe po ang narinig ko. Kailangan kita at lagi mo akong kasama. Tapos po, nagulat na lang po ako nang sabihin niyo po at lumabas po sa prophecy yung, I will never leave you. Grabe po yung pagkilos ng Panginoon at pangungusap po ng Lord. Ano po? Dahil iba't iba po yung paraan ng Diyos sa kanyang mga anak. Ito pong tao na to, sabi niya, nakakarinig siya ng word, kailangan kita at lagi mo akong kasama. At sabi niya po dito, nagulat siya dahil lumabas sa prophecy yung, I will never leave you. Amen po. So, tayo po ay kailangan ng Panginoon sa kanyang ubasan para mapaglingkuran po siya. Ituloy po natin. Nasa letter ano na ba tayo? Testimony number 12. Yan. Nakakasunod pa po kayo. Sabi niya po dito, thank you po Pastor, lalo na po yung camp. Sobra po enjoy ko. Di ko po hahayaan na walang gagawin sa akin si Lord after po ng camp. And dapat po, magkaka-ministry pa po ako. Kahit po bata pa po ako. Maraming salamat po. Balak ko din pong magpastora pag lumaki po ako. Glory to God po. Glory to God. May magpapastora na ulit. Naka-line na. Tingnan niyo po hindi natin alam kung ilang taon tong bata na to, pero siya yung nagsabi. Sabi niya po dito, magkaka-ministry pa po ako. So, madadagdagan pa. Maraming salamat po. Balak ko din pong magpastora. Kapatid, pagpalain ng Panginoon ng naisin ng iyong puso. Ayan, sabi niya po dito, glory to God with verse Psalms 37, verse 4. Okay po. Next na testimonies, number 14. Sabi niya, kaya naman po, nakaka-bless po kasi hindi lang po sinagot ng Diyos yung tanong ko sa Kanya, kundi kinorek niya po ako at the same time na binigyan niya po uli ako ng hope. Although nasa docu po ako, this camp, sobrang lakas po nung anointing na naranasan ko kahit nasa likod po ako. Lalo na po yung last night habang nagpa-prophecy po si Pastor Boy. Sobrang lakas po nung anointing na halos matumba po ako sa kinatatayuan ko. Pero nandun pa rin po yung backup ng Holy Spirit para magampanan ko po yung ministry ko. Kaya glory to God po. So, yung mga kasama naman natin to sa documents. Yan, next naman po nating testimony. Pang 15. Tama po ba? Sabi niya po dito, Pastora, habang nagpe-pray po ako, pinapatugtog ko po last night na service ng camp. So, tapos na to. Tapos na yung camp. Pastora, nakapikit po ako noon, pero pakiramdam ko po, nasa hall pa po ako. So, meron pa pong, ano bang tawag dito? Last song syndrome, yan. Sabi niya, nagtatangs po ako noon, nangingibabaw po nanghihina po yung katawan ko. Tuloy-tuloy po ako sa pagpe-pray po noon. Narinig ko po ulit yung nagrema po sa akin na sinabi po ni Pastor Boy nung last night. Sa oras na mahinang-mahina ang faith mo, sa oras na maliit ang faith mo, ito ang time na lubusan silang magiging akin. Ikaw na ulila, ikaw na nag-iisa, pinili mo kong maging ama. Ikaw na nagtiwala ng buhay sa akin, maging kinabukasan mo, lubusan kang magiging akin. Hindi lalagpas ang isang araw na hindi mo ako mararamdaman. Sa panahon ng pag-iisa, nandun ako kasama mo. My presence will never fail you. Ang paglapit mo ang naglinis sa'yo sa dugo ni Jesus. Pastora, yan po ang nagrema po sa akin itong kampo.
Iyak po ako ng iyak dahil ang lakas pa rin po ng anointing. Nararamdaman ko po na mahina yung katawan ko po, pero naalala ko po yung mga member po dito sa Roosevelt. Pastora, nagpe-pray pa po ako, humihingi po ako ng kalakasan sa Lord. Para kapag lumabas na po ako at nag-ministry na po, magagawa ko po ang pinagagawa ng Lord. Pastora, nakaka-bless po ang Panginoon dahil nandun po na nararamdaman pa rin ang anointing po na galing sa camp. So may mga, kumbaga sa Kalasingan ay meron pa pong mga hindi pa nakaka-recover. Tutunay naman nga po na ang anointing na naranasan natin sa camp ay nakaka-addict. Na para bang gusto natin magstay lahat dun sa anointing na yun. Amen po. Next po, may mga ilan pa po tayong babasahin. Mabilis na po ito. Ayan, sabi niya, good evening po, Pastora. Mas nag-e-enjoy po ako sa ministry po. Kahit puro blurred po yung picture po, siguro cameraman to. Nung una po kasi sobrang nahiya po talaga ako sa inyo at sa mga kasama po. At lalo na po yung tatayo sa harap ng mga tao. Pero ngayon po, medyo nababawasan na po. Hehe. Pinipilit ko pong di mahiya. Nung last day po, sabi ko po sa Lord, Lord, gusto ko po na patuloy na maranasan yung kapuspusan. Grabe po, nung last night, nagdadalawang isip pa akong pumunta sa harapan. Pero sabi po ni Ate Tina, pwede lang naman pumunta sa harapan. Kaya pumunta na po ako. Never po nag-fail ang Lord. Sobrang sarap po sa pakiramdam na mailabas po lahat sa Panginoon. After po magpa-pray, nag-picture po agad ako. So, cameraman nga siya. So, next na testimony. Hindi ko na po mabilang kung pang ilan na po tayo, kung 17 po or 18. Sabi po dito, Pastor, si Nene po, nung nag-altar calling po si Pastor Marlon Castillo, kinalabit po niya ako, tapos tinuro po niya na gusto niya pumunta sa unahan. Si Nene po. Nagpunta po siya nang hindi ako kasama at nagpa-pray po sa unahan. Nung hapon po, nagka-sore eyes at pag-uwi po namin kahapon, sabi po niya dito sa bahay, uwing lang to. Ayaw po niya i-declare yung sore eyes. Tapos kanta po ng kanta na may malakas na boses. Pupurihin ka sa awit. Binabasa ko po, hindi ko po kinakanta. Itataas ang aking tinig. Nilalakasan po niya kasi malakas daw ang ulan dito. Mahina po boses niya hanggang sa nilagnat po. Pero hindi tumagal lang 1 oras yung lagnat po niya. Pumunta po siya sa altar calling na hindi ako kasama. Nagpa-pray pa po siya bago namula ang mata niya. Ito po yung reply sa kanya, ilang taon na si Nene? Magsa 7 years old na po next month. Nagtataka po sila dito, bakit ganun si Nene pag uwi. Di po sila nag-aalala sa mata niya kasi sa mga lumalabas po sa bibig po ni Nene, kakaiba po. Grabe, nakaka-bless po, no? Parang namana ni Nene yung paglakas ng kanta ng boses ko, ah. Yan. Pag mas malakas ang ulan, lalakasan mo yung boses, dapat mangibabaw ang boses sa ulan. Hindi, biro lang. So, alam niyo po, walang pinipili ang pagkilos ng Panginoon. Mapambata, mapamatanda, nandun po yung patotoo na may ginagawa ang Diyos sa bawat buhay po natin. At tingnan niyo po, sabi po dito, tinanong kung ilang taon si Nene. Si Nene po ay 7. Actually, mag-turn pa lang ng 7 next month. So, 7 years old. Pero ganun po yung impact sa kanya ng presensya ng Lord at pati yung mga awitin natin na nagdudwell sa kanya. Yun po ang naging resulta sa kanya nung camping na ito. Amen po. So, next po tayo na testimonies. Sabi niya po rito, naging counsel ko din po pala si Blank. Yung dating worker po, next na testimony sa po tayo, hindi ko po sure kung 22 na tayo. Bali, last month lang po siya bumalik. Maraming beses na niya gusto bumalik, pero nauunahan po siya ng hiya. Pero nitong nakaraan, nag-decide na po siyang bumalik.
Alam niya po na di pa po natatapos ang calling niya at nung camp, puspos po siya nung altar calling. Kayo po nung, sabi niya po rito, siya po yung nag-altar, puspos po siya at nung nagpa-altar calling po kayo, nung last night po, about sa lifetime na maglilingkod, di po agad siya nagpunta. Pero nung huli po, bago po yun matapos, di na po niya napigilan sarili niya na lumapit pa din sa harap at tumabi po siya sa akin. At iyak po ng iyak. Alam na alam niya po na may bagay na di pa tapos siyang gawin na pinagagawa po sa kanya ng Lord. At gusto niya po balikan yun. So, ito po yung testimony ng isa nating kasamahan na nawala sa paglilingkod. Pero tulad nga po ng mga narinig natin kanina, muli pong ni-restore ng Panginoon yung puso na to na nagnanasa na maglingkod sa Kanya. Amen po. So, God bless you kapatid sa pagbalik mo. Next na testimonies po, ilan na lang po ito. Sabi po rito, hello po pastor, may kwento lang po ako about sa counseling ko po. May isa po akong counseling, 23 years old po. Bali nagkwento po siya sa akin ng mga nangyari sa buhay niya. Napuno nga po siya ng takot at halos di po siya nakakatulog ng maayos gabi-gabi dahil sa anxiety niya. Sabi niya po sa camp na lang daw po siya nakatulog ng maayos at tuloy-tuloy kahit ganun po yung higaan po namin. Kahit sa sahig lang. Nakaramdam po siya ng rest. Di lang spiritual kundi physical. Tunay nga po na sa Diyos ang tunay na kapayapaan. So, base po dito sa testimonies ng kasamahan natin, siguro sa bahay po nila, di siya nakakatulog ng maayos. Pero, imagine niyo pa, kung saan pa mahirap matulog. Sa kampo mahirap matulog dahil nga yung higaan, dami ng tao. Pero, sabi niya po dito, dun siya nakakuha ng talagang rest o yung pahinga na makatulog siya ng tuloy-tuloy. Baka naiwan pa po siya sa Marikina. Hindi, biro lang po. So, next po na testimony. Sabi niya, umuwi po akong masaya, malakas at na-born again po ulit. Kaway-kaway po sa mga parang na-born again ulit. Amen, di ba? So, yung pakiramdam na yung pagkilos ng Panginoon sa atin, alam mo yung parang kaka-born again mo lang. Yung bagong fire, yung sigla na muling binigay sa atin ng Panginoon. Next po, sabi niya, Pastor, kwento ko lang sa inyo, nung last night po, nung time na nag-prophecy po kayo, nung time po na sinasabi po ng Lord, wala akong makitang kasalanan. Sobrang lakas po ng anointing at ramdam ko po na niyayakap po ako ng Lord. Bago pa lang po kasi mag-altar calling, ramdam ko na po yung anointing at habang nasa likod pa lang po ako nun, nagsusorry na po ako sa Lord dahil sa sobrang dami ko pong pagkukulang sa Kanya at sa dami ko pong mali. Nandun po yung hiya ko po sa Lord. Pero napakabuti po ng Panginoon dahil sa kabila po ng rami ko pong pagkukulang, nandun pa rin po ang habag at pag-ibig po niya sa akin. At yun nga po, Pastor, habang nasa harap po ako nun, ang feeling ko po, ako lang po nasa harap at kami lang po ni Lord yung nag-uusap. Praise God po, Pastor. Alam niyo po yung parang kaka-born again ko po ulit. Napakabuti po ng Panginoon. Another na testimonies, nakaka-born again lang po ulit. Hindi po. Pero tingnan niyo po, no, na nakaka-bless kasi yung, sabi nga yung restoration, makukuha natin sa Panginoon. Kaya ang halaga po nung camp na nandun po tayo at personally nararanasan po natin ang Panginoon. Amen po. So, tuloy po natin. Siguro i-last na po muna natin to kasi limited po yung time natin. Basahin ko lang po ito sa inyo. Sabi niyo po dito, hello po, Pastor. Nakaka-bless po yung mga testimonies na nababasa ko sa Rhema Pills. Nalulungkot po ako tuloy na hindi ko natapos yung camp. Need ko po kasi umuwi. Actually po, bago yung camp, grabe po ang atake ng kaaway sa akin. I felt so exhausted. Kahit willing po yung spirit ko, yung physical and mind ko, sobrang pagod po. Hindi ko po ma-achieve yung dating prayer and Bible reading and Bible study ko dahil nangingibabaw po ang exhaustion ko. Sabi ko po, papapray ako sa inyo or kay pastor ninyo. Pero inisip ko, malapit na ang camp kaya pag nag-altar calling,
pupunta talaga ako sa harap. Kaso di na ako naka-attend ng last night. Hindi ko na rin po natapos panoorin yung live kasi pagod po ako sa biyahe. Kaya nakatulog na rin ako. Pero po, napanood ko lang yung clip na in-upload ni Pastora Rina. Yung about po sa special relationship. 8 minutes lang po yun, pero grabe po yung impact sa akin. Na-restore po ako. Ito po, nag-i-study po ulit ako ng Bible. Amen po. So, purihin po ang Panginoon sa mga patotoo ng ating mga kapatid. Tunay po na ang Diyos ay kumikilos sa paraan na gusto niya at sa paraan na paano niya tayo maaabot. At alam ko po, sa bawat isa sa atin, marami po tayong mga kwento, marami pong magandang ginawa ang Panginoon sa atin. Mga kapatid, ini-encourage ko kayo na i-share natin yan dun sa mga churches natin kung nasaan tayo. Kasi isa po yung tulong para yung mga kapatiran na makakarinig, nandun yung may encourage sila na kumikilos ang Panginoon. At dito po sa last nating testimony na binasa, alam niyo po yung binanggit niya na, actually sabi niya, dahilan dun sa may ginawa siya, sa sobrang pagod na niya, may mga naniniglect na siyang bagay na gawin, na dati niyang ginagawa, na nakasanayan niya. Pero alam niyo po, yung restoration, hindi pinagdadamot ng Panginoon. Kasi sabi niya dito, napakinggan niya yung short clip lang, na in-upload sa atin ng isang pastora natin. Ang sabi niya, almost 8 minutes, sabi niya yung relationship natin sa Panginoon. Amen po. Sabi niya po dito yung special relationship natin sa Lord. Na ito po yung isang bagay po na panghawakan natin. Dahilan sa pinili natin na maglingkod sa Panginoon. Dahilan sa pinili natin na ang Diyos ay piliin na sa lahat ng bagay, sa maraming pagkakataon, pipiliin at pipiliin nating paglingkuran ng Panginoon kahit mahirap, kahit nandun po yung sakripisyo. Pero alam niyo po, ang sabi po nung camp nga, 'di ba? Iba ang tingin ng Panginoon, iba ang pagtrato ng Diyos dun sa mga tao na pinili siya. Basahin ko po bago tayo mag-closing. Ano po? Dito po sa Malakias, ito po yung binasa sa atin last camp, sa chapter 3, sabi niya po dito sa verse 16, pagkatapos nag-usap-usap ang mga taong may paggalang kay Yahweh, pinakinggan niyang mabuti ang kanilang usapan. Kaya ipinatala niya sa isang aklat ang mga pangalan ng mga gumagalang sa kanya. Magiging akin sila, sabi ni Yahweh, na makapangyarihan sa lahat. Sa araw na ako'y kumilos, itatangi ko silang bilang sariling anak. Ililigtas ko sila tulad ng pagliligtas ng isang ama sa anak na naglilingkod sa kanya. Muli niyong makikita ang pagkakaiba ng mabuti, ng masama, ng taong naglilingkod sa Diyos at ng hindi naglilingkod sa Kanya. Amen po. So, ito po yung special relationship na ino-offer sa atin ng Panginoon. Na ito yung tingin sa atin ng Diyos. May special na relasyon tayo sa Diyos. Dahilan sa kabila ng maraming usapan, sabi nga dito sa passage na to, may mga taong pinili nila na talikuran ng paglilingkod. Pero ikaw na pumili, ikaw na nanatili, na magstay at piliin ng Panginoon. Ang sabi niya dito, magiging akin sila. Sabi ni Yahweh, sabi niya, sa araw na ako'y kumilos, itatangi ko sila bilang sariling akin. At ito po yung sinasabi niya, child, you are mine. Ito po yun, sabi niya, ililigtas ko sila tulad ng pagliligtas ng isang ama sa anak na naglilingkod sa kanya. At makikita ng lahat ang pagkakaiba ng mabuti at masama at ng taong naglilingkod sa hindi naglilingkod sa Kanya. Sa araw po na ang Diyos ay kumilos, makikita po ng lahat. At tayo po na mga pumili sa Panginoon, hindi po nasayang ang desisyon na ito. Isang tamang desisyon na piliin ang Panginoon. Amen po. At alam niyo po, ang isa pang nakaka-bless, andun po yung guidance sa atin ng Panginoon. Alam niyo po nitong nagdaang camp natin, Monday po tayo, July 22 yung departure natin. Alam niyo po yung tama nung bagyo.
napanood nyo po yung post ng mga kasamahan natin na, alam nyo, lumubog yung Marikina yung nangka, yung pinagganapan natin. What if natrap tayo doon? Yung mga kasama natin, natrap tayo, ang karamihan natin doon. Alam niyo po yung timing ng Diyos na hindi nagbago yung schedule ng date ng camping natin. Hindi natin nakikita yung nakikita ng Panginoon. Nakita ng Diyos na kaya tayo, departure natin, July 22, alam po ng Panginoon. At tayo po ay iningatan ng Diyos sa bagay na ito. Amen po. At nandun po yung guidance sa atin ng ating Panginoon. So, muli mga kapatid, ang next na camp na pinaghahandaan natin ngayon, kami po dito sa amin, sa mga kasamaan ko, sinabi ko nga po na actually ngayon po ay katapusan na almost ng July. So, August, September, October. So, may 3 months na parang nandun yung excitement mo ulit na ito po yung isang malaking event na pinaghahandaan natin sa Rema, yung Believers Camp. Sabi ko po sa mga kasamaan ko, starting na po ng ipunan ulit, hulugan. So, paghandaan ng camping, ma-excite ang lahat na may gagawin ng Panginoon. At mag-effort tayo personally sa kanya-kanya nating ministry. Amen po. At lahat po ng bagay na tinanim natin sa Panginoon, hindi po ito masasayang. So, muli po, ma-excite tayo sa magandang gagawin ng Panginoon. At nitong magdadaang week po ulit, makakarinig po ulit tayo ng iba't ibang testimonies ng mga kapatiran natin kung paano pong kumilos ang Diyos sa bawat isa sa atin. Nakaka-bless po, subaybayan natin kasi may mga paraan ang Panginoon na ginagawa na maa-amaze ka na hindi pa po natin natapos, no? Ang dami po nung mga testimonies na kailangan nating basahin, pero hindi pa natin siya natapos. Check natin kung matutuloy natin. Pero nakaka-bless po kasi sabi ko nga po, yung mapakinggan mo yung ginawa ng Panginoon doon sa kapatiran mo, maibabalik mo ang papuri sa Panginoon. Dahil tunay na napakabuti ng Diyos sa bawat isa sa atin. Amen? Sige po muli, manalangin po tayo bago tayo matapos. Panginoon, itinataas po namin sa inyo ang bawat isa at nagpapasalamat kami sa iyong pag-ibig, Panginoon. Salamat, Lord, sa nagdaang camping na ito na kami po ay sinamahan mo at naging matagumpay ito. Maraming buhay, maraming lingkod kang muling pinalakas at nirestore, O Diyos. Tayaan mo, Lord, na alam namin hindi pa tapos ang pagkilos mo. Panginoon, ang pagpupuri namin ay maibabalik lamang namin sa iyo. Tayaan mo, Lord, na sa bawat storya ng anak mo, Lord, maibalik sa inyo ang kapurihan. Tayaan mo ma-appreciate namin, Panginoon, yung pagkilos mo. Salamat sa guidance mo, Panginoon. Salamat sa presensya mo. Salamat sa kapangyarihan mo na pinaranas sa bawat isa. At tunay nga, Panginoon, ikaw ay karapat-dapat na paglingkuran, karapat-dapat kang papurihan. Salamat, Lord, sa pagpili mo sa bawat isa. Salamat sa oportunidad na ibinigay mo na mapaglingkuran ka namin. Walang sa amin, kundi ang lahat ay sa iyo, Panginoon. Haya mo ang bawat isa ay maingatan, Panginoon, ang mga narinig naming salita, ang mga binhi, Panginoon, na narinig namin, maingatan ito sa mga puso po namin. Salamat, Ama, sa inyo po namin tinataas ang lahat. Ito po aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. So, God bless po sa ating lahat at mag-iingat po tayo.